Pakiramdam ko mas mabango pa siya sa akin. Kaya naman napasimangot ako dahil doon. Just imagine, ang gwapo niya tapos ang bango niya pa. Kahit ayokong yumakap pabalik, parang gusto ko naman isiksik ang sarili ko sa kanya. Hindi ka ba sanay na may nakatingin sa'yo kapag may ginagawa ka? Bulong ko. Baka sa kanya nagmana si Ray na ayaw ng atensyon at ayaw na may nakatingin lagi. I'm used to it. Masuyo niyang bulong. Iba pa rin kasi kapag ikaw ang nakatingin. Paanong iba? Kumunot ang noo ko. Huminga siya ng malalim dahilan para umangat ng bahagya ang kanyang dibdib. Ang bango niya talaga. I feel weird. Tumawa pa siya. Nakakalimutan ko kung anong ginagawa ko dahil sa kakatingin mo. Gumalaw ako para matingnan siya pero hindi niya ako hinayaan. Mahigpit niya akong niyakap at isiniksik palalo sa kanya. Gusto ko sanang tingnan siya pero mukhang hindi niya ako hahayaan. Hindi mo ako mapapaakyat mag-isa, Clint. Kung akala mo makukuha mo ko riyan sa pagiging conscious mo dahil sa pagtitig ko sa'yo, hindi na ako titingin. Basta tapusin mo lang yung trabaho mo. Maghihintay pa rin ako. Matigas kong turan. Saglit na lumuwag ang yakap niya kaya sinamantala ko yun para umayos ng upo. Natatawa na siya ngayon pero pinipigilan niya yun. Sabi na nga ba, tama ako. Akala niya makukuha niya ako sa mga ganyan niya. Gusto niya lang talagang paakyatin ako sa kwarto. He licked his lower lip and shook his head. Nag-iwas naman ako ng tingin nang makita ang ginawa niya. Naaalala ko yung hinalikan niya ako sa balkonahe. Sa lahat yata na nakakatukso sa kanya, ang pinakamakasalanan sa lahat ay ang labi niya. Malambot iyong tingnan at malambot talaga kapag dumampi na. Magtigil ka, Rafaela. Muling pumalibot sa bewang ko ang kamay niya. Ginawaran ng halik ang gilid ng noo ko at kahit alam kong hindi niya sinasadya, naramdaman ko pa rin ang pagbuntong hininga niya. Come on, matutulog na tayo. Bulong niya. Kumalas ang kanyang kamay sa bewang ko at hinawakan ang kamay ko para sabay kaming tumayo. Sa isang kamay ay hawak niya ang laptop. Hindi niya ako binitiwan hanggang sa makarating kami sa tapat ng kwarto. Binitiwan niya lang ang kamay ko para pihitin ang seradora ng kwarto. Nang bumukas ang pinto at tumambad sa paningin ko ang kabuuan ng kwarto, kinabahan agad ako. Teka, ito na yon? Ibig sabihin matutulog na kami? Kung kanina sigurado na ako sa desisyon ko, ngayon naman ay kinakabahan na ako. Ngunit kahit ganoon ang nararamdaman ko, alam kong hindi niya iyon makikita sa ekspresyon ng mukha ko. Tuloy-tuloy ang pasok ko hanggang sa makalapit sa kama, sa kaliwang espasyo. Tinapunan ko siya ng tingin nang makitang nasa paanan lang siya at nakatingin din sa akin. Tumikhim siya at nag-iwas ng tingin para lang ilagay sa ibabaw ng isang cabinet ang laptop niya. Kahit nailapag na iyon, hindi pa rin siya naglakad palapit, kaya nanatiling nakatingin ako sa kanya. Nang mapalingon siya sa akin ay may kung ano akong naramdaman na kaba. Diyos ko naman, Rafaela, bakit kinakabahan ka? Magtatabi lang kayo. Ilang linggo na kayong nasa iisang kwarto pero wala naman siyang ginawa sa'yo. Hindi ka naman siguro ipapahamak. Ako na mismo ang nag-iwas ng tingin at humiga sa kama. Tinabunan ko ng kumot ang kalahati ng katawan ko at hinintay siyang mahiga sa tabi ko. Kung sa iba itong pagkakataon, siguro tumawa na ako. Hindi naman siya kabado, pero mukhang nag-aalangan siya. Samantalang ako kinakabahan ng husto, pero sinisigurado kong hindi niyo yun makikita. Ito ang unang pagkakataon na may makakatabi ako sa pagtulog. Diyos ko, nang maglakad siya palapit, pakiramdam ko bawat yapak niya parang ipinupukpok sa dibdib ko. He expertly slid himself beside me. Nasa ilalim kami ng iisang kumot. Malamig ang buong silid dahil nakabukas ang air conditioning, pero hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman. Kaya naman pumikit ako at pinakiramdaman ang paghinga. Nakaharap ako sa kanya, samantalang nakatihaya siya. Malaki ang kama pero kalahati nito ay nasasakop niya. Narinig ko ang malalim niyang paghinga. Just tell me if you feel uncomfortable, because we are sharing the same bed. Marahan at masuyo niyang saad. Nagmulat ako ng mga mata at agad namang nagtagpo ang tingin namin dahil nakabaling pala siya sa akin. Nakapatay na ang mga ilaw at tanging lampshade na lamang ang nagbibigay liwanag sa buong silid. Kalahati ng kanyang muka ay nabibigyang liwanag, ngunit kalahati nito ay natatago sa anino. Looking at him this close and this dark, it feels weird. Napawi ang kaba ko pero sumasakit naman ang puso ko dahil sa hindi malamang dahilan. Kung saan ako kumuha ng lakas para lumapit sa kanya at isiksik ang sarili ko, hindi ko rin alam. Naramdaman ko ang pagkabigla niya sa ginawa ko, pero hindi na lamang ako nagsalita. Iniyakap ko ang isang kamay sa matipuno niyang dibdib. Mas mabango pa. Pumalibot sa akin ang isa niyang kamay at hinapit ako palapit sa kanya. Magaan niya akong hinalikan ng noo ko, dahilan para saglit na tumigil sa pagtibok ang puso ko. It feels good to sleep this way. He softly whispered.
Nakapikit pa rin na tanong ko dahil hinihila na ako ng antok. Good night. Marahan niyang bulong. Wala sa sariling napangiti ako at nagsumiksik pa sa kanya lalo. Good night. Bulong ko pabalik. It won't be a sleepless night. Dahil sa yakap ni Clint, pakiramdam ko ligtas ako. I feel more contented in his arms. I feel more secured and protected. It feels like I truly belong here. May ibinulong pa siya pero hindi ko na yun narinig dahil tuluyan na akong hinila ng antok. Mabilis na lumipas ang araw at linggo at hindi ko alam kung dahil ba yun sa masaya ako o sadyang mabilis lang ang paghila ng oras sa bawat minutong pumapatak. Everything is worth it. Iyon lagi ang nasa isip ko kahit minsan inuusig ako ng sariling konsensya. Paano nagagawa kong angkinin ang pagkatao ng isang taong kinamumuhian ko noon? Ayaw kong maging si Eudora. Ayaw kong tinatawag nila ako sa pangalan na yun dahil alam ko sa sarili ko na ako si Rafaela. Pero paunti-unti parang gusto kong maging ako siya. Huwag na lang bumalik ang totoong Eudora at hayaan na lang ang lahat sa ganito. Alam kong mali ang hilingin iyon, pero sa tuwing nakikita ko si Clint at ang mga bata, gusto kong maiyak. Dahil kahit hindi ko man aminin, buong-buo nilang kinuha ang puso ko at tuluyang napamahal sa kanila. Kung darating ang araw na babalik ang totoong Eudora, pakiramdam ko kamumuhian ko ang sarili ko dahil hindi ako siya at kahit kailan, hindi ako magiging siya. Mommy? Mula sa pagtanaw sa malawak na sakop ng karagatan, ay nilingon ko ang nagsalita. Si Rain. May hawak siyang starfish na kulay kahel sa gilid at pula naman sa gitna. Nagsasalita na dapat ako patungkol sa hawak niya, pero mas naging focus ako sa unti-unting paglungkot ng mga mata niya. What's wrong, baby? Alo ko sa kanya at agad siyang hinila palapit sa akin para yakapin. Isinama ni Clint si Summer sa Elteco dahil may bibilhin daw sila. Nagpaiwan naman sa akin dito si Rain dahil ugali niya talaga na ayaw niyang pinagtitinginan siya ng mga tao. You're sad? Why? She asked while pouting. Natawa naman ako. Kahit alam kong peke iyon, pinilit kong maging totoo. Mom is just thinking about random things. I'm not sad, baby. Don't worry. Ngumiti ako ng magaan. Lumayo siya saglit sa yakap ko at pinakatitigan ako sa mata. She's still pouting but the sadness in her eyes was gone now. Isa sa pagkakaiba ni Summer at Rain ay ang pagkakaroon ng emosyon sa mga mata. Summer's eyes are alive and always sparkling with happiness, while Rain's eyes are cold and emotionless. Sa mura niyang edad, hindi ko alam kung paano nagagawa niyang mawala ng emosyon ang mga mata. Ngunit mas nagpaganda iyon sa kanya. Mas naging misteryosa ang mga mata niya, na alam kong sa isang tingin pa lang, iyon agad ang unang mapapansin. Summer's asset is her smile. Hindi mo maiiwasan na hindi punahin ang mga ngiti niya at mahahawaan ka pa. While Rain's asset is her mysterious eyes. Manang-mana sila kay Clint at ilang feature pa ang nakuha nila kay Eudora. Dahilan para mas magmukha silang anghel ng walang kahirap-hirap. I hate you, Mommy, she murmured. Kung si Summer alam at pinipili ang mga binibitawang salita, iba si Rain, straightforward and never sugar-coated. Why? May kumirot sa puso ko dahil sa sinabi niya. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero paulit-ulit pa iyong kumirot nang hindi siya agad nakapagsalita. Why, baby? May nagawa ba si Mommy? Masuyo kong tanong habang hawak niya pa rin ang magkabila kong pisngi. You are lying. Ha? Saan? You told me you're not sad, but I can see it, Mommy, that you are. Mas lalo pa siyang umuso, pero wala pa rin emosyon sa mga mata niya. Ngumiti ako. How can you say that Mommy is sad? I just saw it. Agaran niyang sagot. I am happy, super happy. Ngumiti ulit ako. Sa pagkakataong ito, pilit man ang ngiting iyon, alam ko naman na kumbinsido siya. May mga bagay lang talaga, baby, na kapag naiisip natin, nagiging malungkot tayo. Like what? Kuryoso niyang tanong. Marami. Nagtagal ang tingin niya sa akin at kalaunan, tumanguna para bang naiintindihan niya. Tinanggal niya ang pagkakahawak sa magkabila kong pisngi. Stop thinking about those things, Mommy. I don't want to see you unhappy. Magiging malungkot din kami ni Summer kapag malungkot ka. Puno ng sinseridad niyang sabi. Tuluyan na akong napangiti dahil sa sinabi niya. Dahil naramdaman ko ang paghaplos ng mainit na kamay sa puso ko. Hinila ko siya palapit sa akin at niyakap ng mahigpit. Kinilti ko rin siya at tanging tawa niya lang ang naririnig ko. Sa tuwing naririnig ko ang tawa niya, alam ko masaya na ako. Natigil lang ang pagkukulitan namin nang dumating sila Clint at Summer. May dalang fries at burger si Summer na agad naman lumapit kay Rain. I bought this for you. Maligalig niyang sabi. Ang kay Mommy. Daddy bought foods for Mommy too.
Nangingiting sagot ni Summer. Siguro kung ako si Eudora, wala na akong hihilingin pang iba. Lalo na kung may ganito akong mga anak. Hindi niya ba naisip ang mga bagay na sinayang niya? Kasi ang laking bagay ng pinakawalan niya. Naramdaman ko ang pag-upo ni Clint sa tabi ko, dahilan para sa kanya ako tumingin. Nitong mga nagdaang araw, mas madalas na niya akong ngitian. Kaya kapag nagkakatinginan kami, minsan hindi ko rin mapigilan ng hindi mapangiti. Bumili ako ng lasagna. Ipinapapasok ko kay Saling. Napangiti ako lalo sa sinabi niya. Noong nakaraang linggo, kumain kami sa restaurant. Iyon din ang unang beses na kumain ako ng sinasabi niyang lasagna. Mahilig ako sa keso, kaya nang matikman ko iyon, parang gusto kong kumain ng ganoon araw-araw. Nasabi ko yun sa kanya noong pauwi na kami, kaya mas madalas na niya akong bilhan ito. Nag-abala ka pa. Nagsalubong ang kilay niya at kalaunan na tawa. Sa tuwing naririnig ko siyang tumawa, pakiramdam ko ang laking achievement noon. Hindi pa rin ako sanay na mas malapit na kami ngayon sa isa't isa kumpara noon. I could make him laugh, kahit mababaw lang na dahilan. Mommy, we saw Tita Cleopatra kanina. She bought me a pair of shoes. Summer proudly said. Tiningnan ko siya na ngayon ay kumakain ng fries, habang si Rain ay kumakain ng burger. 4:00 na kaya malamig na rito sa kinauupuan namin. Thinking that I have Summer, Rain and Clint here, it feels nostalgic. Araw-araw ko na yata itong mararamdaman. Sa tuwing parang napaka-perpekto ng lahat ng bagay, parang mas nasasaktan ako. Nai-spoil na rin siya ni Cleo at ni Cyrus. Clint sighed beside me. Nilingon ko ulit siya at inismeran. Ikaw ang pasimuno. Tinignan niya rin ako at umiling. Hindi rin, si Vera siguro. Natigilan ako at naglaho ang ngiti sa labi ko nang mabanggit niya ang pangalan na Elvira. Mula pa man noon, nasanay na ako. Naging ugali ko na kapag masaktan ako ng isang tao, hindi ko nakakalimutan kung paano nila ako nasaktan. Hindi ako nagtatanim ng galit sa puso ko, pero hindi ko nakakalimutan ang mga bagay na yon. Mukhang napansin iyon ni Clint kaya nag-iwas ako ng tingin. Ibinalik ko iyon kay Summer at Rain para makalimutan ang alaalang gumuhit sa isip ko. Ngunit kinabig na niya ang bewang ko at hinila palapit sa kanya. Nakabuka ka ang kanyang paa habang napapagitnaan ako ng mga hita niya. Kung paano niya nagawa iyon, hindi ko rin alam. Masuyo niyang hinalikan ang gilid ng noo ko, dahilan para manlamig ako. Abala pa rin ang kambal sa pagkain, kaya hindi nila kami napapansin. Pumalibot ang kamay niya sa akin at mas idinikit pa ang katawan sa akin. For some reason, I find comfort in his arms. Sa kanya lang ako naging komportable sa bawat yakap. Minsan sa umaga, kapag nararamdaman kong wala na siya sa tabi ko, agad ako nagigising. Kung dati hindi ako nakakatulog ng mahimbing, kapag alam kong may taong malapit sa akin habang natutulog ako. Ngayon naman, nagigising ako kapag nararamdaman kong wala na siya sa tabi ko. I sighed and rested my head on his shoulder. Pinagmamasdan ko pa rin ang kambal habang nakahilig sa kanya. Gustong-gusto ko ang amoy niya, lalo na kapag bagong ligo. Kaya minsan natatawa na lang ako sa sarili ko kapag naaamoy ko ang pabango niya. Tapos lalapit ulit ako para amuyin siya ulit. Siguro kung may ire-replay ako sa buhay ko, ito yung gusto ko. Kahit paulit-ulit, hindi ako magsasawa. Mahina kunturan. I am reaching him. Oo, papangarap ako dahil pilit kong inaabot ang bagay na alam kong hindi ko makukuha. Natatakot ako nung una dahil alam kong mali ang mahalin siya. Mali ang mahulog sa kanya, gayong hindi ako si Eudora. Pero kung may pagsisisihan man ako, alam kong hindi kasali roon ang parting minahal ko siya. Clint deserves to be loved because he knows how to love. Iyon ang napatunayan ko sa sarili ko. He kissed the side of my head again. Maingat, masuyo at mainit sa puso. Nagustuhan mo ba rito? Masuyo niyang bulong. Tumango ako. Sobra, Clint. Kung pwede lang wag na tayong bumalik. Kung pwede lang dito na lang tayo. Pero alam kong hindi yun pwede. Next summer dadalhin ko naman kayo sa Palawan. May penthouse ako doon. Magugustuhan mo rin sa lugar na yon. Paninigurado niya. Talaga? He nodded. Malapit din sa dagat. Kinagat ko ang ibabang labi nang napagtantong bumigat ang pakiramdam ko. Parang dinaganan ang puso ko. Diyos ko, paanong kasabay ng paninikip ng dibdib ko ay siyang pagiging masaya nito? Nakakasama ba ako sa sunod? Paano kung malaman niya sa mga sunod na araw na hindi ako si Eudora? O paano kung bumalik si Eudora? My greatest fear now is losing them. Noon handa akong bitawan at pakawalan sila. Pero ngayon parang nawawasak ako ng paunti-unti sa tuwing naiisip ko na balang araw, lahat ng hiram ko dapat isauli ko rin sa totoong nagmamay-ari. God gives me the chance to live life differently. Hindi ako nagmahal ng ganito noon at hindi ako naging masaya ng kagaya ngayon. Minsan kapag gumigising ako sa umaga, natatakot na ako.
dahil sa bawat pagpatak ng oras, parang mas inilalapit ako sa katapusan. Sa dulo, agad kong pinalis ang naglandas na luha sa pisngi ko. Mamaya niyan makita nila akong umiiyak. Nagsumiksik ako sa kanya at amoy na amoy ko siya. I won't forget his smell. I won't. Kahit payato sa pagtulog ko, kilalang-kilala ko ang amoy niya. Clint, I called him softly. Naniniwala ka ba sa afterlife? Hindi siya nagsalita agad pero alam kong narinig niya ang sinabi ko. Bakit? Seryoso niyang tanong. Tiningnan ko ang nag-aagaw na mga kulay sa kalingitan. Kahel, lila, asul at itim. Dahil nakaharap kami sa silangan, madalas na ang pagsilip ng araw sa umaga ang natatanaw namin. Samantalang hindi namin nakita ni minsan ang paglubog nito sa kanluran dahil sa mga kakahuyan na nakaharang sa likod ng summer house. Kaya nga lang, kapag ganitong oras, ang makulay na langit ang laging nagsasabi sa amin kung malapit na bang lumubog ang araw. Seeing this beautiful chaos of colors made my heart ache. Para bang nagiiwan sila ng magandang alaala sa panahon na magpapaalam na ang liwanag. Is there reincarnation? Muli kong tanong. Iyong nabubuhay ulit pagkatapos mamatay, pero ibang tao ka na. Sa ibang katawan na. Naniniwala ka ba sa ganung bagay? He chuckled a bit. Hindi. Isang beses lang tayo nabubuhay sa mundong to. Everything has its own start and its own ending. As a Christian, we don't believe in reincarnation. Kapag nawala na tayo sa mundong ibabaw, hanggang doon na lang talaga tayo. Kailangan natin tumawid sa kabilang buhay. We cannot be reincarnated. Well, not unless it's really true. Kasi sa ibang religion at belief system, naniniwala naman sila sa reincarnation. Malungkot akong umiti. Tama nga naman siya. Lahat ng bagay may simula at laging may katapusan. Nakakatuwa kapag ganito siya. Iyong tipong binubusog niya ako ng kanyang opinyon at pananaw sa buhay. Masayang kausap si Clint dahil marami siyang alam. Pero ngayon nakakalungkot na sa kanya mismo nang galing na hindi pala talaga nabubuhay ulit ang tao sa ibang katawan. Reincarnation for him is not real. But as for me, I'm hoping for another lifetime. Another chance. Kapag totoo ang reincarnation, gusto kong mabuhay ulit. Binaliwala akong sinabi niya. Tapos hahanapin kita. I want to start a new life with you. Alam kong matatapos yon. Pero at least binigyan ako ng pangalawang pagkakataon na hanapin ka at mabuhay kasama ka. I can hear my heart from breaking. It hurts. Kapag nabuhay ulit ako, hahanapin kita. Pangako ko. Pagbibigyan kaya ako ni Tadhana? Gusto ko kapag mabuhay ulit ako na lang si Eudora. Ako ang pakakasalan niya. Ako ang magiging mami nila Summer at Rain. Ako ang mamahalin niya. Dahil gusto kong gano'n na lang. Muling tumulo ang luha sa gilid ng mga mata ko, kaya pumikit ako at palihim iyong pinunasan. I told you, reincarnation could not be real. Maaring ilusyon lang yun ng isang tao o parte lang ng paniniwala ng mga tao. Bakit mo pa ako hahanapin kung narito na ako? Now that I'm holding you, ayoko mawala ka. Huwag natin hintayin ng bagong pagkakataon na mabuhay ulit tayo. Matagal ang paghahanap, mahirap din ang maghintay. I want you to hold me and never let me go. Dahil ako, wala akong balak pakawalan ka. Mahina niyang bulong. Kung kanina kaya ko pang pigilan ang mga luha ko. Ngayon, sunod-sunod silang nagsitulo na parang hindi na sila magpapaawat pa. Ayokong marinig niya ang pagkikbi ko, kaya kinagat ko ng mariin ang ibabang labi. I want his words for me, pero hindi. Para iyon kay Eudora at hindi para kay Rafaela. Gusto kong hanapin si Eudora at kausapin. Isasampal ko sa kanya kung anong mga bagay ang sinayang niya. Kasi kung nakakamatay lang ang insekuridad, baka matagal na akong patay. I envy her for having him. Mahal na mahal siya ni Clint. Ang swerte niya sa mga anak niya. Diyos ko, sana ako na lang siya. Clint, kung paanong hindi nabasag ang boses ko pagkatapos ng tahimik kong pag-iyak, pinagpapasalamat ko iyon. I love it when he answered me that way, malambing at masuyo. I love you, I whispered as another tear escaped. Summer is peacefully sleeping on my shoulder and I'm hugging her tight. Hindi na nakabukas ang air conditioning sa loob ng van, pero malamig pa rin dahil sa malakas na buhos ng ulan. Clint, may jacket ka ba? Nasa unahan siyang upuan katabi si Ray na nakatulog din. Si Saling naman ay nasa tabi ni Summer sa pinakagilid. Panay ang tingin niya sa akin at ganoon din kay Summer. Wait, naalarmang sagot ni Clint nang lingunin niya kami. Hindi ko na siya pinansin at binalingan ulit si Summer na hanggang ngayon ay nakayaka pa rin sa akin ng mahigpit. Kanina ay nilalamig siya dahil nakabukas ang aircon, pero ngayon pinagpapawisan dahil mainit ang kanyang noo. Marahan kong idinampi ang palad ko sa kanyang noo at nang maramdaman ng init ay kinabig ko siya papalapit upang mayakap ng husto. Kaninang nasa yate kami maayos pa naman ang panahon,
Pero palapit ng palapit sa dock, bumuhos naman ng malakas na ulan. Nabasa tuloy si Summer nang lumipat kami sa van para magbiyahe pa uwi sa mansyon. Nakasuot lang siya ng shorts na kulay puti at sleeveless shirt. Nang paalis kami kanina, maaraw naman iyon, kaya ganito ang suot nila ni Rain. Ngayon lang ako nagsisi na hinayaan ko siyang magsuot ng ganito. Nilalamig tuloy siya. Mami? Namamaos niyang tawag. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nag-abot si Clint ng jacket na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Pero mukhang kanya iyon dahil malaki. Ipinatong ko iyon sa balikat ni Summer at inayos para mayakap siya noon ng husto. Cold! Bulong na naman niya. Clint! Muli ay tawag ko. Ang taas ng lagdat ni Summer. Matagal pa ba tayo? 11:00 kami umalis ng resort dahil bumisita pa si Cyrus kaninang umaga kay Clint. Dumao ang yate sa dock kaninang 3:00 at ngayon magdadalawang oras na kaming nasa van pero hindi pa rin nakakarating. Naiintindihan ko ang pag-iingat ng driver sa pagmamaneho dahil sa malakas ng buhos ng ulan. Pero mas makakabuti kay Summer kung nasa bahay na kami. Malapit na. Sinulyapan niya ako sa rearview mirror at kahit hindi niya sabihin, nakikita ko rin ang pag-aalala niya. Hindi niya lang magawang lumipat papunta sa amin dahil natutulog sa dibdib niya si Rain. Sandali na lang baby. Masuyo kong bulong kay Summer. Hindi rin naman namin alam na magiging maulan ng Prestino, ang dinaungan ng yate. Dahil nang nasa yate kami, mainit ang sikat ng araw at maaliwalas ang panahon. Hindi rin naman maiiwasan na hindi kami mabasa dahil malakas ang buhos ng ulan kanina. Ilang beses na ako nanalangin na sana ay makarating na kami. Pero kapag nagmamadali talaga ang tao, mas tumatagal ang oras. Gabi na nang makarating kami sa mansyon. Hindi pa rin nagigising si Rain kaya kinabahan na naman ako. Tingnan mo muna kung nilalagnat ni si Rain, Clint. Utos ko nang tumigil sa tapat ng bulwagan ng van na sinasakyan. May mga katulong sa labas na may mga dalang payong at naghihintay sa pagbaba namin. Sumunod naman si Clint. She's fine, mukhang napagod lang. Sagot niya. Tumango naman ako. Mabuti naman na walang sakit si Rain. Bumukas ang sliding door ng van at naroon ang 2 tauhan ni Clint na may dalang payong. Nauna si Clint habang buhat-buhat si Rain na hindi man lang nagising. Ilang saglit lang bumalik siya para kunin sa akin si Summer na ngayon ay umiiyak na. Mommy! Nakapikit siya habang tinatawag ako. Naramdaman niyang inilalayo siya sa akin. Narito si Mommy Summer. Madali akong bumaba at sumunod sa kanila habang pinapayungan ng isang tauhan. Nang makarating sa loob ng bahay, dire-diretso ang lakad ni Clint papaakyat patungo sa kwarto ng mga bata kaya humarap ako sa mga katulong na mukhang natataranta na rin. Ikuha niyo po ko na Conchita ng maligamgam na tubig, bimpo at gamot sa lagnat. Bilin ko. Tumango si Nay Conchita at iniabot naman ni Saling sa akin ang tuwalya para pamunas. Kinuha ko iyon at nagmamadaling sumunod kay Clint. Nadatnan ko siyang yakap-yakap si Summer. Mami! Nagtagpo ang tingin namin ni Clint pero agad din ako nag-iwas dahil itinuon ko iyon kay Summer. Lumapit ako sa kanila. Baby! Masuyo kong tawag. Nagmulat siya ng mga mata at parang piniga ang puso ko nang makitang namumula at namumungay iyon. Tumayo si Clint kaya madali ko siyang pinalitan. Nakatagilid si Summer paharap sa akin. Hinanap ko agad ang kamay niya at hinawakan iyon. Masyadong malamig. Mami! Namamaos na naman ang boses niya. Papuntahin mo rito si Saling, Clint. Kailangan naming palitan si Summer ng damit. Hindi ko na siya tinapunan ng tingin dahil marahan ko nang hinahaplos ang buhok ni Summer. Namumuo ang butil ng pawis sa kanyang noo, samantalang malamig naman ang mga kamay niya. Hindi ko na napansin ang pag-alis ni Clint. Nag-angat lamang ako ng tingin nang pumasok si Saling kasama si Nay Conchita. Nadala ang mga kailangan ko. Kailangan palitan si Summer. Imporma ko sa kanila. Tumango si Saling at padaling naghanap ng damit sa closet ni Summer. Si Nay Conchita ay lumapit habang tulak ang card kung nasaan ang mga kailangan ko. Tumatawag na si senyorito ng Dr. Eudora. Ni Nay Conching. Mabuti naman po. Nang matapos naming palitan ng damit si Summer, nagsimula na akong punasan siya gamit ang bimpo na binasa sa maligamgam na tubig. Malamig ang kamay at paa niya, pero sobrang init naman ang noo at leeg niya. Paminsan-minsan ay kumikislot siya sa pagdampi ng bimpo sa kanyang katawan. Kasabay nito ay ang pagtawag niya sa akin ng paulit-ulit. Namamaos din ang boses niya, dahilan para bumigat ang dibdib ko. Mommy? Halos paanas na iyong tawag. I'm here, baby. Palagi kong sagot.